declare who we are in Christ. Sabi po kanina sa awit, miracles will happen when we open our mouth. Kaya sa pagbukas po natin ng ating bubibig, siguradong merong milagro mangyayari sa iyo. Amen? As we continue to lift up the name of Jesus Christ, at patuloy po nating paniniwala sa lahat ng ating mga sinasabi, ay siguradong merong mangyayaring maganda sa iyo sa gabing ito. Sige po, sabay-sabay po tayo mag-declare ng malakas at may pananampalataya. In Christ, I am blessed with God's unconditional love, forgiveness of all my sins, and the gift of salvation. In Christ, I am blessed with the joy of the Lord, divine protection, and supernatural provision. In Christ, from His abundance, I receive one gracious blessing after another to be a blessing to others. Sabi mo nga sa kaibigan mo, blessing ka talaga sa akin eh. Amen. Hallelujah. Okay, so wag na kayo mag-Jollibee. Okay, tumataba na kayo. Okay? Sige po, tuloy-tuloy. In Christ, I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. In Christ, I am blessed with peace that surpasses all understanding. In Christ, I am blessed with the righteousness of God and the assurance of eternal life. In Christ, I am blessed with the Holy Spirit as my guide and my helper. In Christ, I am blessed with victory over sin, sickness, curses, poverty, and death. In Christ, I am blessed with the ability to do all things through Him who gives me strength. In Christ, I am blessed with wisdom, knowledge, understanding, and hunger for God's Word. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you for this wonderful opportunity to praise you, to worship you, to honor you with the strength and with the resources that you have given us. At muli, Panginoon, ihanda mo ang aming pong isipan, ang aming pong puso, ang aming pong pandinig upang tanggapin ang iyong banal na salita. Once again, Lord God, hayaan mong iyong banal na Santong Espiritu ang siya patuloy, Lord God, na makapagpabago po sa amin, O Lord, upang ang buhay po namin, O Diyos, na yung regalo ay mairegalo namin muli sa iyo. Once again, we thank you, we honor you, and may you be glorified in our service tonight. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen and Amen. Sige po, we can all be seated. Maaari na po tayo maupo sa presensya ng Panginoon. Last Sunday po, we talk about moving forward like Jesus. Amen. So bakit po ang ating po Panginoong Jesus, nagtuloy-tuloy po siya sa kanya pong buhay kahit na alam niya po na marami po siyang mapagdadaanang tukso, mapagdadaanang mga paglibak ng tao, marami po siyang mga suffering na dadaanan, and then at the same time, ang pupuntahan po niya ay krus na kung saan ay doon po siya napako at doon po siya pinahirapan, doon po siya ipinahiya ng marami pong mga tao. Okay? So why do we need to move forward like Jesus? Kasi po siya po yung ating pong example. Di po ba? Siya lamang po yung kung saan ay hindi po nagkasala, hindi po natukso, hindi po, kahit na po napakarami pong mga tao na bumabatikos po sa kanya, pero dire-diretso lamang po siya sa kanya pong purpose, sa kanya pong layunin, sa kanya pong buhay. Tama po? And then we talk about how to move forward with Jesus. Of course, we have to move forward in faith. Kinakailangan meron po tayong pananampalataya. Kaya nga po palagi po nating pinapakain ang ating po pananampalataya ng salita ng Diyos dahil alam po natin, ang unang-unang inaatake ng kaaway ang ating pong pananampalataya. Tama? Pagka nawala ang pananampalataya mo, doon na umaatake ang kaaway. Doon na atake ang pagdududa, doon na umaatake ang kalungkutan, doon na umaatake ang mga sakit, ang mga sumpa, ang mga kahirapan sa ating pong buhay. Kaya dapat po ay tayo po ay patuloy po nating palakihin, palaguin, at ingatan ang ating pong pananampalataya para makapag-move forward po tayo. Naramdaman po natin na minsan parang hindi umuusad ang ating pong buhay. Okay, so ano pong sikreto? Dapat po ay dagdagan po natin ang ating pananampalataya. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw, Bible study ka lang ng Bible study. Okay? Okay? And then, of course, we have to move forward in the Spirit. Alam niyo po, kung wala po ang Espiritu ng Diyos po sa atin, wala po tayong mararating sa buhay.
Okay? Tatanda na tayong ganyan na lang po tayo. At ayaw ng Diyos na wala po tayong nararating sa ating buhay. Nais ng Diyos na marating po natin yung napakagandang plano niyo po sa ating buhay. Nais ng Diyos na marating po natin yung mga lugar na hindi pa po natin nararating. Nais ng Diyos na makamtan po natin yung mga bagay na hindi pa po natin nahawakan. Nais ng Diyos na makain po natin yung masarap na pagkain na hindi po natin nakakain. Si Gemma, marami po itong pagkain na natikman na eh. Okay. Hindi mo ba? So let's move forward in the Spirit. Ano yan po? Marami pa pong mga bagay na hindi pa po nabubuksan sa atin. Marami pa pong mga revelation na hindi pa po natin nalalaman. Kaya po napakahalaga that we have to move forward in the Spirit. Ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya makakagawa sa kanya pong ministry kung wala po ang banal na Santong Espiritu. Tama? Hindi po siya makakagawa ng milagro kung wala ang Holy Spirit po sa kanya. Hindi po niya mapagtatagumpayan ang lahat ng mga tukso kung wala po ang banal na Santong Espiritu. Kaya po napakahalaga na sa paggising po natin sa umaga, dapat ay imbitahin na po natin ang banal na Santong Espiritu, ang siyang manguna sa lahat ng ating gagawin. Amen? Kaya para pagpasok mo, kahit palagi nakasibangot ang boss mo, ikaw ay palagi ka pa rin nakangiti. Amen. Na kahit na minsan parang tinatamad lahat ng kasama mo sa trabaho dahil nagbabago yung panahon, pero ikaw ay excited ka pa rin magtrabaho. Okay? Na kahit na minsan yung mga kasama mo trabaho ay palagi nasa toilet, pero ikaw ay hindi nagpupunta ng toilet. Kahit na ikaw ay, hallelujah. Amen. Mukhang madalas ka sa toilet, sis. Okay? Let's continue to move forward in the Spirit and then move forward in love. Okay? Bakit po? Because love is the greatest. Tama? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo po inaasahan din ng Diyos na maging maibigin. Di ba? Kaya sabihin mo nga gusto mo, kaya ikaw kahit ganyan ka talaga, nakakainis ka, love na love pa rin kita. Okay? Move forward in love. Hindi po ba? Mahalin po natin ang Diyos. At tama po, kasi po, pagkamahal po natin ng Diyos, ganun din po, tayong lahat ay nagiging maibigin din. Okay, dati yung katabi mo hindi marunong umiti yan, pero ngayon, di ba nakakangiti na yan, hanggang tenga ang ngiti niya pagka ikaw ay nakikita. Okay? And then move forward by looking back at the cross. Palagi po nating tingnan, balikan po natin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo na kung saan siya po ay namatay. Tama po? Siya po ay naghirap. Actually po, wala naman pong kasalanan ng Diyos. Kasalanan mo yan eh. Kasalanan nating lahat. Okay? Kasalanan po natin, kaya po siya napako. Siya po ay naging kasalanan para po tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Siya po ay naghirap para po tayo magkaroon ng kaginhawaan. Siya po ay naging mahirap para po tayo ay yumaman. Okay? Hindi po lamang po sa pera ang sinasabi po natin, yumaman po tayo spiritually una sa lahat. And then last na lamang po yung finances. Okay? And then siya po ay namatay para po tayo ay muling mabuhay. Nakasama po niya. And then we have to move forward in wisdom. Okay? Dapat po, nag-upgrade din po tayo. Huwag yung, sino po dito yung gusto niyo that one day maging businessman kayo? Amen. Gusto niyo that one day makarating pa kayo sa mga lugar na mag-holiday lang kayo? Amen. Okay, hindi po ba? Of course, if we want to be upgraded, dapat po mag-move po tayo. I-upgrade din po natin ang ating pag-aaral. Okay? Huwag lang puro entertainment ang ating pinanonood sa YouTube. Huwag lamang po puro entertainment ang tinitignan po natin sa Facebook. Okay? Dapat magbago ka na. Sabi mo sa magbago ka na. Okay, amen. Hallelujah. Magbasa po tayo ng book. Okay, magbasa po tayo ng Bible. Una sa lahat, number 1 book po natin, of course, ang Bible. And then magbasa po tayo ng Book of Proverbs. Okay? Yun po yung full of wisdom, ang Book of Proverbs. Magbasa pa rin po tayo ng iba pong mga books na kung saan ma-upgrade yung ating pong buhay. Okay? Amen? So, alam niyo po, isa lamang po sa ang kinagagalak ko bilang tatay po ng dalawa kong anak ay hindi po sila tumitigil po ng pag-upgrade po nila. Patuloy po sila nag-aaral, ang mga courses, kahit po mga online courses, patuloy pa rin po sila nag-aaral. Although my daughter, ano na po siya, AM. Assistant manager po siya sa LRT. And then si JJ, he became a, ayun, head na po siya. After ikalawang taon pa lamang po niya sa kanya pong school, pero na-promote na po kagad siya. So just imagine kung gaano po kabuti ang Diyos, gaano po kagaling ang ating pong Diyos na sinasamba. Hindi po ba? Na pagka ikaw ay pinagpala, magiging anak mo ay mapagpapala rin.
Amen. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw may assignment ka. Okay, hindi ba? Lalo-lalo na po yung mga magulang. Tama po? Kung gusto po natin tulad ng drama mo, na sana wag nandanasin ng anak ko yung mga pinagdaanan ko. Okay? Hindi mo ba? So mag-upgrade ka para hindi na niya madaanan yung mga pinagdaanan mong mga drama. Okay? And then let's move sa Colossians 4:5 sabi, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Alam niyo po, meron pong blessing pagka hinahanap po natin ng wisdom. Unang-una sa lahat, nagiging mabuti po tayong patotoo sa ating pong mga nakakasalamuha. Nakakasalamuha po natin sa boarding house, nakakasalamuha po natin sa ating trabaho, nakakasalamuha po natin sa San Malo, sa kung saan-saan, ay nagiging magandang patotoo po yung ating pong buhay. Kahit na hindi po sila mga Christians. Tama po. Alam mo po, pagka meron po kayong mga hindi Kristiyanong mga nakakasama sa trabaho, pero alam niya Christian ka, ano po sa tingin ninyong ginagawa po nila? Ayun, nagmamasid. Binabantayan niya ang bawat sinasabi mo. Binabantayan niya ang bawat kilos mo. Di po ba? Binabantayan niya yung attitude mo. Tama po? Kaya po napakahalaga that we should have a good testimony. Okay? Amen. So balikan po natin sadali yung, praise God. Okay. So balikan po natin yung, ba't ganun? Okay. Balik tayo. Gusto kong balikan yung, praise the Lord. Hallelujah. Sorry. Dave, pakibalik nga, Dave. Nagluluko yung daliri ko eh. Okay, praise God. Okay, so, okay. Yun. Okay, so gusto ko lang balikan yung notes ko kasi nandito eh, kaya gusto kong balikan, okay? So why moving forward in wisdom is important? Unang-una sa lahat, wisdom helps us to make better decisions. Di ba, pagka marunong ka, pagka nagkaroon ka na ng wisdom, magkaiba po yung knowledge sa wisdom, ha? Yung knowledge, yun lamang yung inilagay mo dito sa yung utak. Pero hanggat hindi mo ginagamit yan, hindi mo ina-apply yan, hindi yan matatawag na wisdom. Okay? Yung wisdom, pagka yung inilagay mo sa kokote mo, in-apply mo na sa buhay mo, yun ang sinasabing wisdom. Okay? Marunong ka magluto ng siomay, hindi mo namang ginagawa. Di ba? O kare-kare, marunong ka magkare-kare, pero hindi ka man nagluluto. So, ibig sabihin, hindi pa yun wisdom. Ibig sabihin, pagka in-apply mo pa lang, doon pa lamang matatawag na wisdom. Kaya pagka tayo meron pong wisdom, nagkakaroon po tayo ng mga magagandang desisyon sa ating pong buhay. Kaya kung wala po tayong wisdom, wala ka nang knowledge, wala ka pang wisdom, puro palpak ang mangyayaring decision po natin. Okay? Na kung saan nakikita po natin yung maaari po maging consequences ng ating pong mga desisyon. Okay? If we have wisdom. At tinitimbang po natin yung ating pong mga options. Okay? Ito kaya mas maganda? O ito kaya mas maganda? Ano bang kakainom ngayon? Apple or orange? Okay? Chicharon o oatmeal. Okay? So we weigh our options. And then ano pa po ang nangyayari when we are moving forward in wisdom? Unang-una sa lahat, nagkakaroon po tayo ng personal growth. Okay? Tututo po tayo growth and development. It allows us to gain some insights. Nagkakaroon po tayo ng karunungan. Di ba? Yung mga bagay na hindi nila nakikita mo. Because you now have a wisdom. And then natututo po tayo sa ating po mga experiences. At natututo na po tayong mag-isip ng maayos. Okay? Katabi mo, nag-iisip na ngayon yan. Okay? Hindi lang halata. Mukha lang natutulog pero nag-iisip yan. Okay? And then ano pa po? Wisdom, we can move forward in wisdom by, and then we learn how to build meaningful relationships. Di ba? Natututo po tayong magpasensya. Pagka malakas ang kanyang tinig, ikaw naman ay malumanay. Ayan. Okay? Pero pag palagi kayong malakas ang bibig, wala. Gera po yun. Okay? Tama po? Kaya dapat ay merong bigayan. Okay?
Amen. Mukhang maraming nag-ano rito nagpapaligsahan ng, ng lakas ng boses Okay? And then we can move forward in wisdom. How? By reducing wrong decisions that will later regret. Nababawasan po yung ating po mga maling desisyon na maaari po natin pagsisihan in the future. Okay pa po ba kayo dyan? Okay. May natututunan pag tumatahimik. Tama ba? Okay. Sabi mo sa atin mo, may natututunan ka ngayon. Okay. Di po ba naiiwasan po natin yung mga negative, yung mga reckless decisions po natin, reckless actions. At alam naman po natin that sometimes it will bring long-term negative consequences. Okay? Kaya napakahalaga that we should always move forward in wisdom. And then, okay. So, ngayon moving forward in wisdom with unbelievers, okay, so dapat po we have to watch our words. Bantayan po natin ang ating po mga sinasabi. Okay? Binabantayan po natin yung ating pong pakikihalubilo po sa kanila. Okay? Hindi yung Christian ka lang pagka nasa church ka lang. Okay? Ang bait-bait mo, sister. Pagdating mo sa labas, demonyita ka pa rin pala. Hindi mo ba? Okay? So, let's move forward in truth. Dapat po lumalakad po tayo sa katotohanan. So, ano po ba yung dangers? What are the dangers of not walking in truth? Unang-una sa lahat, it open doors to spiritual deception. Diba? Para ka nagbubukas ng pintuan sa pandakaya ng kaaway sa buhay mo. Okay? Pagka nabuksan po yung pintuan sa kaaway, ano po nangyayari? Nananakawan po tayo. Nananakawan po tayo ng kapayapaan. Nananakawan po tayo sa ating pong finances. Nananakawan po tayo ng kapayapaan. Lahat-lahat ng mga kaguluhan minsan po dumarating po sa atin when we don't walk in the truth, okay, of God's word. Okay? And then number 2, neglecting the truth hinders our progress. Ang hirap kayang pumrogreso kung palagi po tayong nadadaya ng kaaway. Tama po? Okay, pagka nadadaya po tayo ito na sinabi ng Panginoon, pero hindi mo pa rin sinusunod mo pa rin yung kasinungalingan ng kaaway. Akala mo, yun ang makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan, pero actually, yun ang mas lalo sa'yo magbibigay ng kalungkutan. Bakit? Because we are not walking in the truth. Okay? And then, failing to walk in the truth damage our relationship. Okay? Nasisira. Paano po nadadamage ang ating pong relationship? Of course, sa mga kasinungalingan, sa patuloy mong pag-excuse, at sa pagkakawalan mo ng tiwala. Tama po? Sa mag-asawa, napakahalaga po ng trust. Pagka nabasag na po yung tiwala, wala na po. Nahirap na pong i-repair. Okay? Para po yung base. Sino yung nakabasag ng base ng amo ninyo? Okay. Hindi ba? Pag nabagsak, hindi mo ba? Kahit na anong dikit mo, kahit na super glue pa yung idinikit mo dyan, hindi mo ba makikita pa rin yung lamat? So it's the same thing with our relationship. Okay? So Jesus is the way. Tandaan po natin, Jesus is the way. And to reject or neglect His truth is to distance ourselves from the presence and guidance of God. Okay? Ano yung pagka nagkakamali po tayo, hindi naman agad-agad na nawawala yung ating pong kaligtasan. Kaya lang we are hurting our relationship with God. Para po yung tatay ng prodigal son, di po ba? Lumayo siya. And then he hurt the relationship. At ano po nangyayari pagka nalalayo po tayo sa presensya po ng Diyos? Ano po nangyari sa kanya? Nangyari po sa kanya, naghirap po siya, kahit marami po siyang pera, marami siyang mga kaibigan, pero puro plastic. Di ba? Pero yung katabi mo, hindi plastic yan. Kurutin mo nga kung plastic yan. Ayan, di ba? Totoo yan. Medyo mataba lang yan, pero hindi plastic yan. Okay? Okay? Hindi po ba? So when you move forward in truth, alam niyo po, ano po nangyayari? Madami pong natutuwa. Okay? Unang-una sa lahat, si Lord. Of course, ikalawa, siyempre, ang natutuwa ang pastor po ninyo.
Tutuwa po si tita. Yan. Tutuwa po yung mga leaders po ninyo. Okay? Di po ba? Kaya sa 3 John 1 verse 8, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Okay? Sabi mo, ayusin na natin lakad natin, pare. Te. Ayan. Okay, ayusin na natin. Hindi po ba? So, dapat lumakad po tayo sa katotohanan. Okay? Amen? Wala nang plastics, ABCF, okay? And then, let's move forward in obedience. Last point po is, let's move forward in obedience. Alam naman po natin na palagi pong inaatake ng kaaway yung ating pong pagsunod. Tama? Magmula pa lamang doon sa garden, sa paraiso, inatake na po yung ating pong pagsunod. Kaya po tayo ay naging pasuway dahil sa unang kasalanan ng ating mga magulang. So ano po nangyayari when we start to obey God? Pagka natuto po tayong sumunod sa lahat po ng pinag-uutos po ng Diyos, unang-una sa lahat, remember this, obedience brings blessing. Okay? Kaya kung the more that you obey God, the more blessed you'll become. Ganun lang po kasimple yun eh. Di ba? Pero kapag nagsimula ka ng sumuway sa Panginoon, of course, unti-unti nawawala yung blessings mo. Tama? So what does obedience can give us? Ano pong blessing ang makukuha po natin when we obey God? Unang-una sa lahat, it deepens our relationship with God. Lumalalim po yung ating pong relationship po sa Kanya. Okay? Anong nangyayari pag lumalalim ang ating pong relationship sa Kanya? Of course, nagiging kamukha mo siyang maibigin. Nagiging kamukha mo siyang generous. Nagiging kamukha mo siya na maawain. Nagiging kamukha mo siya na matulungin. Okay? Hindi po ba? Kaya po napakahalaga that we keep on obeying God. And then ano po nangyayari? Peace of mind. Sarap ng tulog mo. Di ba? Kahit nakatayo, nakakatulog ka. Di ba? Kaya, kilala ko ni Sister Estela. Kahit nakainom ko lang ng Starbucks kape, nakakatulog ako. Okay. Because I have peace of mind. And then we have peace of mind as we trust His plan and His leading. Okay? Pagka nagtitiwala po tayo sa Kanya at sa Kanyang patuloy na paggabay po sa atin, kakaroon po tayo ng kapayapaan. Hindi po ba? At napakahirap po kaya nung wala po tayong kapayapaan. Naranasan niyo na po ba matulog kayo na hindi kayo makatulog kahit na puyat kayo? Tama po? Mukhang lahat gifted matulog dito Okay. Hindi po ba? And then ano po nangyayari when we are obeying God? It protects us from harmful consequences of sin. Napoprotektahan po tayo doon sa consequences ng ating pong mga kasalanan at ng mga mali po nating pagpili. When we move forward in obedience, it helps us to grow in faith. Lumalakas po yung ating po pananampalataya. Okay? Ano po nangyayari pag lumalakas yung ating po pananampalataya? Ayun, di po ba? Kahit na may mga mabibigat kang problema, hindi mo minsan naiintindi na yung mabibigat mong problema dahil naniniwala ka na lahat ng problema mo ay kayang-kayang sagutin ng Diyos. Amen? Na kahit, di po ba? Dahil nasa ABCF kayo, kahit na nagka-COVID kayo, may panlasa pa rin kayo, nagre-request ka pa na spaghetti. Tita, spaghetti naman bukas. Okay. Hindi po ba? It helps us grow in faith, and it helps us grow in wisdom, and it helps us grow in our character. Okay? Nababago na po yung ating po mga pag-uugali. Okay? Parang tatlo lang yata yung nabago dito. Amen? Natututo na po tayo magpakumbaba, natututo na po tayo magpasensya, natututo na po tayong itigil po yung ating pong bibig sa chismis. Hindi po ba? Hindi na po tayo marisol, hindi na po tayo marites ngayon. Okay? And ano pa po, when we move forward in obedience, it positions us to receive God's favor and blessing. Sino po dito yung gusto pumusisyon sa pabor at blessings na po ng Panginoon? All of us, okay? Kaya siguhin mo nang medyo tapikin mo yung sarili mo, kaya ikaw sunod ka na ng sunod. Ayan, okay? Amen. And then what else? What else when we move forward in obedience? It brings us true joy and fulfillment. Ang tunay na kagalakan, mga kapatid, ang tunay talaga na masayang buhay ay yung sumusunod sa Diyos. Okay? And then ano pa po nangyayari? It opened doors for God's answer to answer our prayer. Okay? Hindi po ba?
Dali pong sagutin ng Panginoon ang ating po mga panalangin pagka tayo ay sumusunod sa lahat-lahat ng Kanya po mga pinag-uutos. And then lastly po, it leads us to eternal rewards. Okay? As we obey God, alam niyo po, hindi lamang po tayo nag-iimpok dito sa lupa, nag-iimpok po tayo ng yaman sa langit. Okay? Kaya po, let's continue to move forward in obedience. And faithfully follow Him. Follow Him. Obedience, ano po ba yung obedience? Obedience is the proof of our love for God. Ito po yung katunayan ng pagmamahal po natin sa Diyos. Hindi lamang po yung I love you Father, I love you Jesus, I love you Holy Spirit. Okay, it's good to confess it. Pero yung talagang preba na talagang minamahal po natin ng ating pong Diyos, na may likha po sa atin, ay sa atin pong pagsunod. Amen? Kaya in 2 John 1:6, sabi daw, this is, sabay-sabay po natin basahin, this is love, that we walk according to His commandment. This is the commandment, that you, from the beginning, and you should walk in it. Okay? Sabi mo sa katabi mo, lakaran na natin, kapatid. Okay, amen. So, ilan po sa atin dito, you've done a lot of wrong decisions. Marami kang mga nagawang maling decisions sa iyong buhay. Pero, sa ngayon, but now you want to move forward in wisdom. Okay? Or maybe you know the truth, but you keep on neglecting the truth of God's word in your life. Di ba? Alam mo naman ang katotohanan, pero patuloy mo na lang sinasantabi. Bakit? Gusto mo pa rin yung kagustuhan mo ang iyong masunod. Pero sa gabing ito, gusto mo ba talaga na mabago ang iyong buhay? Gusto mo ba talaga na mag-open door ang kasagutan, katugunan sa lahat-lahat ng mga pananalangin mo? Gusto mo ba talaga na maposisyon ka doon sa mga pabor, sa pagpapala, at sa mga breakthrough, sa milagro na nais ng Diyos sa iyong buhay? Sige, kung ikaw yan, let's all stand up. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon, once again, Lord God, alam ko na nakatanaw ka sa lugar na ito. Alam mo, ang amin pong napakarami pong mga pagkakamali, mga maling desisyon na nagawa po sa aming pong buhay, na sad to say, na ngayon kami po ay nagsasuffer sa mga consequences. Tawarin mo kami, Panginoon, dahil kami po ay naging mahina. Tawarin mo kami, Panginoon, dahil nadala kami ng aming pong laman. Tawarin mo kami, Panginoon, sa napakarami po naming pagsuway sa iyo, O Diyos. Hindi kami lumakad ng may karunungan, hindi kami lumakad ng may pananampalataya, O Diyos. Tawarin mo kami, nadala kami, Panginoon, ng aming pong damdamin, O Diyos. Pero ngayon, gabing ito, nais po namin bumalik sa iyo. Kami po yung taus-pusong humihingi ng kapatawaran, O Diyos. Dahil ikaw ay aming nasaktan. Panginoon, minsan hindi na po namin alam kung paano kami babalik sa iyo. Tulungan mo kami. Hayaan mo ang iyong banal na Santong Espiritu, Panginoon, mabigay po sa amin ng kapangyarihan upang lakaran po namin ang daang inihanda mo sa bawat sa puso amin. Balik mo kami muli, O Diyos. Ayaw na namin ang ganitong klase na pamumuhay, O Diyos. Minsan mainit, minsan malamig. Minsan nananabik sa iyo, minsan binabaliwala ka. Tulungan mo kami, okay? Nais namin muli, O Diyos, makapagbigay ng kaluwalhatian.